Isang linggo bago mag-undas. Isang trahedya ang yumanig sa kabundukan ng Balamban, Cebu. Isang tourist bus bumulusok sa bangin, 21 katao ang hindi na nakauwi ng buhay. Pero sa likod ng aksidente, may mga kwento ng kababalaghan na hindi maipaliwanag. May mga multong gumagala raw sa daan at isang babaeng nakaputi na walang muka. Aksidente lang ba ito? Or may mga nilalang na gustong magpahiwatig? Magandang gabi at welcome sa ating YouTube channel. Dito, binibigyang boses natin ang mga kwentong itinatago sa dilim, mga trahedya, misteryo at kababalaghan. Kung mahilig ka sa mga kwentong kilabot at katotohanan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ang aming channel. Ngayon, samahan mo akong tuklasin ang kwento ng bangin ng mga kaluluwa. June 13, 2010, Linggo ng umaga. Isang tourist bus na may sakay na 50 katao mula sa Iran ang binabaybay ang Trans-Central Highway sa Balamban, Cebu. Kilala ang kalsadang ito, matarik, makipot at kurbado. At sa ilang bahagi, tanaw mo ang bangin na parang walang katapusan. Habang pababa ng kalsada, biglang may narinig na kakaiba ang driver. Walang preno, walang preno, sigaw ng driver. Hanggang sa tuluyan itong bumulusok sa bangin. Halos 30 metro ang lalim, 21 ang namatay. Ang iba sugatan at halos hindi makilala. Pero ang kwento, hindi natatapos sa pagbagsak ng bus. May ilang nakaligtas na pasahero ang nagsabi ng nakakakilabot na bagay. May babae sa gitna ng daan, nakaputing bestida, wala siyang muka. Ang mismong salaysay ng driver bago bawian ng buhay. At paulit-ulit niya itong sinasabi sa mga rescuers. May humarang sa daan. Hindi ako makaiwas. Hindi tao, multo. Ayon sa salaysay ng isang sundalong rumesponde sa lugar, parang may malamig na hangin kahit tirik ang araw. Lahat sila nakaramdam ng biglang lungkot, bigat sa dibdib. Ayon sa mga matatandang residente, sa mismong kurbadang iyon ng kalsada, may isang punong balete na hindi ginalaw noong ginagawa ang highway. Isang albularyo ang nagsabi, tahanan yan ng mga engkanto, hindi basta-basta dapat daanan. May isa pang kwento. Ilang buwan bago ang aksidente, isang rider ng motor ang nadisgrasya sa parehong lugar. Nakaligtas siya, pero simula noon, tila nawala sa sarili. Nang tanungin kung ano ang nangyari, anya may sumakay sa likod ko, babae. Kahit ako lang mag-isa, isinara ang bahagi ng highway para sa investigasyon. Pero walang nakitang oil spill, walang tire marks ng pagpreno, walang sira sa bus. Ang tanong ng mga investigador, bakit tila wala man lang sinyalis ng pag-iwas o pagtigil? Isang engineer mula sa LTO ang nagsabi, walang problema sa mechanical parts. Wala ring ebidensyang bumangga ito sa kahit anong bagay bago bumulusok. 3 linggo matapos ang insidente, isang grupo ng paranormal investigators ang bumisita sa lugar. Nag-record sila ng audio sa mismong bangin. Sa playback, may narinig silang tinig ng batang umiiyak at isang babaeng bumulong. Huwag kayong dadaan dito. Isa sa mga miyembro ng grupo, sinapian habang nasa gilid ng bangin. Nagwala. Sumigaw. Sila ang nagpagawa ng kalsada sa ibabaw ng aming tirahan. Hanggang ngayon, may mga kwento pa rin mula sa mga dumadaan sa Trans-Central Highway. Isang delivery rider ang nagkwento na may nakatayo sa gilid ng kalsada. Akala niya pasahero, pero paglingon niya, wala. Isa pang driver ang nagsabi na nakarinig ng iyak ng bata sa likod ng truck niya. Nang silipin niya, wala namang laman ng truck. Ang trahedya ng 2010 ay tila hindi pa tapos. May mga tanong pa ring hindi masagot. Bakit tila pinipili ng mga nilalang na iyon ang lugar na iyon?
May hinanakit ba silang di pa natutuldukan? Marahil sa bawat gulong na dumadaan sa Transcentral Highway, may matang nakamasid, naghihintay ng susunod na biktima. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like at i-share mo ito sa mga kaibigan mong mahilig sa kababalaghan at trahedya. May alam ka bang lugar sa Pilipinas na may parehong madilim na kasaysayan? I-comment mo sa baba. Baka yan na ang susunod nating kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat sa pagbiyahe. Dahil sa ilang daan, hindi lang aksidente ang nag-aabang.